Yan, testing natin sa lumang 5. Yan, nag-count sa bagong 5. Ayan, nag-count. Testing natin yung piso mga paps. Ayan, yung return niya mga paps. Ilabas talaga niya 10. Yan, nilabas talaga niya. Yung pinakita natin, binaklas natin yung coin slot mga paps, yung harang, kung wala yun, dun sa loob to. Magkumpul-kumpul sila sa loob. Yan, so success mga paps. Magandang araw dyan mga Coffee Bindu owner. I-upgrade ko pala ang coin slot ng isang unit namin. Papalitan ko ng coin slot, universal coin slot. Isang unit namin na Star yung brand. Ganito kasi yung coin slot niya mga paps. Yung stock ng Star na brand. Chong Enjoy, ganito yan. Meron siyang parang guide. Yan. Pwede naman to sa bagong 5. Pero yung bagong 5 kasi nito mga paps, pwede siya pasukan ng piso. Kung lalakasin natin ang pagpasok. Kaya kadalasan sa mga Coffee Bindu owner, yung lumang 5 lang yung nilagay sa guide para maiwasang makapasok yung piso. So gagawin ko mga paps, papalitan ko siya ng universal coin slot. Ito yung coin slot sa mga Wi-Fi Bindu. Yan. So unang gawin natin mga paps, ikakalibrate natin yung coin slot natin. Yan. So gagawin ko pala mga paps, ito lang yung gagamitin natin, yung bagong 5 tsaka lumang 5. Actually mga paps, pwede naman yan sa 10. Pwede naman yan sa lumang 10 tsaka 20. Sa 10, 2 baso, sa 20 naman is 4 na baso. Tsaka pwede rin yan sa mga paps, piso, 5 piso, 1 baso. Kaso ito lang yung pinili ko mga paps. Itong bagong 5 lang yung dinagdag ko para mas ma-prolong natin yung lifespan ng ating coin slot. So mamaya mga paps, ipaliwanag natin kung bakit mas haba ang buhay ng ating coin slot kung ganitong coins lang yung gagamitin natin. So gagawin natin mga paps, i-calibrate natin. Ayan. Pag-calibrate mga paps, ito lang pala yung kailangan natin. Yung connector niya, tsaka yung battery. Battery yung available ko mga paps. Pwede rin sa power supply na 12 volts. Kasi 12 volts yung universal coin slot. Yan. So yung positive mga paps sa taas. Yan. Saksak natin. Yan. Pindutin lang natin mga paps yung dalawang button. Tapos dito sa taas, E. Yan. E. Ang entry yan mga paps kung ilang barya yung lalagay natin. Yan, so dalawang barya. Yan, sit. So yung each one mga paps, yung quantity ng barya na i-testing natin. 20 yan. Yan, 20. Yung P1 naman, yan yung value ng barya mga paps. So P1 lang kasi hindi rin natin babaguhin yung price sa Coffee Bindu natin. P1. Yan. Tapos yung F1 naman yung sensitivity ng mga paps. Dapat tatanggapin niya kahit medyo luma na o kaya may mga madumi na barya, tatanggapin niya yan. So sa 10 yan mga paps. Yan. So sa H2 naman 20. Yan. So si P2 1 pa rin mga paps. Yan, 1. So F2 10 pa rin. Yan, 10. Yan. Okay na yan. So ready na siya mga paps. Pasukan ng barya. Ready na siya mga paps. Lagyan natin ng barya. So pindutin muna natin yung set mga paps. Yan, A. Tapos A1. Yan. Magka-count yan mga paps. So 20 na lumang barya.
So sa pangalawang barya naman, yung bagong 5 mga paps. Ayan. Maganda mga paps kung lagyan nyo rin ng luma o kaya yung may UP para ma-detect niya na yung figure ng barya. Yan. Kahit marumi, yan, lagyan nyo. Ayan, so ready na siya mga paps. Yan. So kailangan din pala natin ito mga paps yan, adapter, kasi kung hindi natin lagyan ito, hindi mag-align to sa shutter ng coin slot natin. Yan. Yan. So ilagay ito muna, tapos parang ganito mga paps. Yan. Yan. Tsaka may gagawin din mga paps dito. Ito kaya nito nilagyan ko mga paps. Harang para hindi magtatago yung, halimbawa magre-reject siya. Kung ayaw niya tanggapin yung barya, hindi siya magtatago dito sa lalabas talaga siya. Yan, so paano to gawin mga paps? Baklasin natin yung coin slot. Okay, so tanggalin muna natin yung connector. Yan. So baklasin natin mga paps. Gamit lang kayo mga paps ng panungkit, yung meron kayong flat screw. Yan, pwede na yan. O kaya subukan natin ng gamitan yung kuko. Yan. Gusto. Yan, so hindi kaya. Tanggalin muna natin yung connector ng paps. Yan. Isa pa. Yan. So, yan. Balik natin yung balik sa solenoid niya. So, ito lang yung mga paps. Oh. Yan, parang exit ng coin kung halimbawa magre-reject siya. Yan. Ito mga paps, nasa 1 mm yung kapal niya. Tsaka kahit kunti lang mga paps, basta ito buo. Yan, parang magagawa ka lang ng line. Ito mas malaki kasi itong ginawa ko. Kahit nasa 2 mm lang yan, parang ganyan lang. Pwede na yan, para hindi siya magtatago dito yung barya na nire-reject niya. Lagay pa rin sa return sa labas. Yan. Kasi kung hindi lagyan mga paps, magkumpul-kumpul yung yung return niya. Halimbawa, nilalagyan ng piso. Nagtatry na piso yan. I-reject niya yan. Dito siya lang magkumpul-kumpul. Baka masira yung coin slot. Kaya kailangan nito para ilabas agad kung sakaling nagre-reject siya. So, balik natin mga paps. Dandahan lang sa pagbalik mga paps kasi dapat ito nakalubog to itong solenoid niya kasi mag-o-open to mga paps kung ready to operate na siya. Magko-close naman siya halimbawa nilagyan natin ng piso. Yan, i-close niya yan para ilagay niya yung barya sa return. Ayan, imasok na agad. Ayan, tingnan natin yung mga lock mga paps. Ayan. Ayan. So, balik natin yung mga paps, yung connector natin, angle natin. Ayan. So, kabit na natin mga paps sa copy window natin. Yan, testing natin. Sa lumang 5. Ayan, nag-count.
sa bagong 5. Ayan, nag-account. Testing natin yung piso mga paps. Ayan, yung return niya mga paps. Ilabas talaga niya. 10. Yan, nilabas talaga niya. Yung pinakita natin, binaklas natin yung coin slot mga paps, yung harang, kung wala yun, dun sa loob to. Magkumpul-kumpul sila sa loob. Yan, so success mga paps.